ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang pambansang linggo ng Biblia o National Bible Sunday. Ang Biblia, ang pinakamahalagang libro na dapat na mayroon tayo. Mayroon ba kayong Biblia sa bahay? Sigurado? Kailan ninyo huling binuklat ang Biblia? Pag-uwi ninyo, linisan nyo naman ha. Makapal na yung alikabok ng Biblia. Kasi mahalaga po, no? Para ba ang librong ito ang pinakasentro na dapat naririyan sa bahay. Kung wala, minsan no, sa panahon natin talagang matindi ang kailangan nating disiplina. Kasi sa dami ng pinapanood natin sa telebisyon, sa dami ng makikita mo sa social media, yung pag-i-scroll nga lang natin, di ba, no? Di mo namamalayan, 1 oras ka na palang scroll ng scroll, no? Hanap ka ng hanap ng mapapanood o kung ano man.
Pero bakit tayo bilang mga Katoliko napakatamad nating magbasa ng Biblia? Kapag nag-check tayo ng mga social media, dilat na dilat tayo, no? Gising na gising tayo. Pero kapag magbubuklat ka ng Bible, pagbuklat mo pa lang, tulog ka na. Nakakaantok, no? Nakakaantok. Pero ganun pa man, parating nandito yung panawagan sa ating lahat bilang mga Katoliko, magbasa tayo ng Biblia. Bagamat hindi po ito nakasulat sa Bible mismo na magbasa ka ng Biblia. Kasi lagi itong ginagamit sa atin na kapag hindi nakasulat sa Biblia, huwag nating paniwalaan. Pag hindi nakasulat sa Biblia, huwag nating gawin. Pero ang Biblia po, bagamat ang tawag natin ay libro, pero ay pinagsama-sama, compilation ng mga scrolls, ng mga sulat, ng mga kaganapan o mga pangyayari. Kung paano kumilos ang Diyos, kung paano naging tapat ang Diyos sa kabila ng pagiging hindi tapat ng mga tao. Tingnan niyo po yung, kung babalikan natin, no? Sabi sa Salmon Tugunan, di ba, no? Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sabihin nyo nga, salita. Ano ba? May problema ba kami sa audio? Sabihin nyo nga, salita. Yan. Pag sinabing salita, yan ay ang Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin, ang Diyos, ang salita, nagkatawang tao. Naging tao. Hindi na lang basta salita. Pero ito ang bumubuhay sa atin. Kaya pwedeng tingnan natin, bakit malungkot ang buhay? Bakit matamlay ang buhay natin? Kulang tayo sa salita. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Baka kulang lang sa salita. Kasi ang salita, ang siyang gabay natin. Ang salita, ang siyang bumubusog sa tao. Siya ang kukumpleto sa tao. Magkakaroon ng contentment ang isang tao basta't nasa kanya ang salita. Ang salita ay si Kristo. At sa Ebanghelyo, ipinahayag mismo na siya ay sinugo. Sumasa kanya ang Espiritu Santo para ipahayag sa mga dukha ang mabuting balita upang ipahayag sa mga bihag na lalaya ka na, upang ibalik sa mga bulag ang kanilang mga paningin. Kung titingnan lang talaga natin, kung babasahin lang talaga natin, kaya nga, sa unang pagbasa, di ba, sa aklat ni Propeta Nehemias, naiyak pa sila. Nung ipinapahayag ni Esdras yung kasulatan na naglalaman ng kautusan ng Diyos, naiyak pa sila. Kasi doon nila na-realize na mahal sila ng Diyos. Kahit na nagtataksil ang tao, ang Diyos nagiging tapat, kaya naiyak na lang sila. Sa atin, no? Linggo na nga lang, ito na nga lang yung pagkakataon, makarinig ka ng salita ng Diyos, unang pagbasa pa lang, tulog na. Kaya mahalaga po, no? Ang simbahan, nag-i-invest sa sound system. Kasi kahit anong ganda ng simbahan, kung hindi maganda ang sound system, nauuwi lang sa, ano ba nangyari? Ano bang ginawa natin? Ano bang narinig ko sa Diyos? Puro ngaw-ngawong. Lagi ko, from time to time, chine-check ko, okay pa ba ang sound system? Okay pa ba ako magsalita? Nung nagsimula ako magkaroon ng Bell's palsy,
tinitiyak ko, ano ba, naiintindihan pa ba ako na magsalita? Ngayon ba, no, talagang kailangan i-emphasize ko yung bawat salita kasi naiintindihan ba pag nagbabasa ako? Kasi baka kailangan magpahinga. Kasi magsasalita lang o magsasalita, hindi naman maintindihan. Pero salamat sa Diyos, kahit na may Bell's palsy, nakakapagsalita pa. Kaya po ako may face mask, no? Pero okay naman na, no? Pabalik na sa dati, no? Kasi kusa naman daw babalik. Yan, kahit sa mga lektor, no? Kapag medyo hindi maayos ang pagbabasa, talagang, nako, manda ka mamaya, no? Kasi hindi na po, tatayo ka lang dito, no? Kasi may responsibilidad ka. Pag tayo mo dito, kailangan na iintindihan, hindi lang yung basta basa ka lang ng basa. Kasi kawawa naman itong mga ito, kawawa naman yung mga dadalo sa misa na ibibigay na ng Diyos ang kasagutan sa kanyang problema, sa kanyang mga katanungan sa buhay. Kaya lang dahil hindi namin ipinahayag ng mabuti, hindi namin prinactice ng mabuti, hindi tuloy naiintindihan. Kaya sana po, no? Bahagi po ito na kailangan madisiplina ang ating mga sarili. Sa iyo din mismo, sa atin din mismo, makita mo ang kahalagahan ng pagbabasa na malaman mo kung ano ang mga sinasabi ng Diyos sa atin. At matatagpuan yan sa Biblia. Lahat nandiyan dyan. Maging ang pakikitungo natin sa ating kapwa, nandiyan dyan. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, di ba, ang sabi ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Korinto, hindi tayo hiwalay. Bagamat iba't iba tayo ng ginagawa, pero bahagi tayo ng iisang katawan. Hindi pwedeng, yung kanan walang pakialam sa kaliwa. Yung ulo, walang pakialam sa katawan. Lahat, bagamat may kanya-kanyang ginagampanan, kahit nga sa pagdiriwang natin, ginagampanan ng choir, iba ang ginagampanan ng lay minister, iba ang ginagampanan ng sakristan, ng lektor. Pero ang isa sa kanila, kapag nagkamali o kaya hindi inayos ng tama ang kanilang mga gawain, apektado ang buong pagdiriwang. Diba? Gabay natin ito sa ating buhay. Kaya sana po, no? Sikapin natin. Kung sakali walang Biblia sa bahay, mag-invest ka rin ng Biblia. Kung kaya mong bumili ng mga mahal na gadget, sana po makabili ka rin ng Biblia. Amen?